liwanag sa paghihintay sa pagdating ni Jesus. Naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa. Upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, dumarating na ang araw, natutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibuling ko ang magtuwid na sangha ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas sa mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawaging sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag,
Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo'y ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-aalabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw
sa buwan, sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala ang kanilang landas, ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, mag-alak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon ng katakawan at pagdalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na mayroong kayong lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Hindi ba para sa atin kapag may mahalagang araw na darating, pinaghahandaan natin yon, di ba? Hindi naman natin basta papasok lang sa araw na yon na parang walang pinaghandaan. Kunyari, sa mga estudyante, may exam kayo, hindi ka papasok ng eskwelahan ang di nag-aral. May board exam ka. Hindi mo hayaan na yung araw ng board exam mo, hindi ka nakapag-aral. Kasi kahit 3 oras nating ibabad yung lapis mo sa holy water, hindi magsusulat mag-isa yan. Kabahan ka kung magsulat mag-isa yan. Kasi hindi mo alam kung tama o mali ang sinasagot niya. Bago mangyari yung araw na yun, anong gagawin mo? Di ba maghahanda ka? Mag-aaral ka? Halimbawa sa isang may laro ka, may basketball team. Bago dumating yung araw ng laro, anong gagawin mo? Magpa-practice, maghahanda. Lalo na kung alam mo yung makakalaban mo ay malakas. Paghahandaan mo. Maghahanda ka. Diba? Sa mga may birthday, pag malapit na yung birthday mo, naghahanda ka. Anong ginagawa mo? Yung iba, nagpapagupit, nagpapakulay ng buhok. Sa babae, magpapakulay ng kuko, kulay pula, kasi birthday niya. Naghahanda ka. Ang paalala sa atin ng panahon ngayon, lalo na sa pagpasok natin sa panahong ito ng Adbyento, na hinahanda tayo para tanggapin si Jesus sa panahon ng Kapaskuhan. Ang iniisip kasi kagad natin, Pasko na, teka lang, hindi pa. Tayo mga Pilipino, September pa lang. Gusto nang maging Pasko. Pero ang paalala ng simbahan, teka lang. Gusto mo na magpasko, pero naghanda ka na ba? Nahanda mo na ba yung sarili mo? Nahanda mo na ba puso mo? Teka lang, huwag mainit, cool ka lang. May Adbyento pa. At yung panahon ng Adbyento ay para ihanda ang puso at kalooban natin para sa pagdating ng Panginoon. Kasi mahalaga yung darating, importante sa buhay natin yung darating, kaya pinag-ahandaan natin. Hindi ba? Lalo na sa mga panahon ngayon, marami tayong mga kababayan galing ibang bansa ay umuuwi para sa Pasko. Kasi magde-December, uuwi na yan.
para makapiling ang pamilya. At hindi ba pag pauwi na, maghahanda ka. Yung tutulugan, lilinisin mo, aayusin mo. Kung may nakatira doon, na anak mo, papaalisin mo yung isa mong anak. Alis ka muna dyan, darating ang kuya mo, galing ibang bansa. Doon ka muna sa sala matutulog habang nandito ka. Andito siya. Papalitan mo yung kortina, bago yung kubrekama. Pinaghahandaan mo. Di ba? Pag, kunyari sa mga may asawang nasa ibang bansa, pag pauwi na si mister, si misis anong gagawin? Magpapaganda. Para pagdating ni mister, mukhang 16. Kahit 60 na. Pinaghahandaan. We put our best foot forward in preparation and anticipation. At ganoon din tayo bilang mga Kristiyano. Pinaghahandaan natin ang pagdating ng Panginoon. Pinaghahandaan natin ang pagdating ni Jesus. Ang tanong, paano natin paghahandaan ito? Unang-una, kailangan matuto tayong manahimik. Ang panahon ng Adbyento ay tinuturuan tayo ng isang mahalagang aspeto sa buhay Kristiyano, silence. The church is always telling us and reminding us to be silent sa harap at sa palibot ng ingay. Matutong maging tahimik. Pero yung pananahimik natin ay hindi dahil nagwawalang kibo tayo. Diba? Sa mga mister, pag tahimik ang misis mo, kabado ka na. Kasi iniisip mo, may nagawa ba akong mali? Bakit siya tahimik? Pero yung pananahimik natin ay para ihanda tayo sa pakikinig. Hindi niyo ako maririnig, hindi niyo ako mapapakinggan kung lahat tayo maingay at nagsasalita dito, hindi ba? Imaginein mo ganun. Kahit nandito ako, kung lahat tayo magsasalita ng sabay-sabay, hindi niyo ako maririnig. Kailangan manahimik tayo, tumahimik tayo para marinig natin ang tinig ng Diyos. Kaya ngayon, di ba, naririnig ninyo ako? Bakit? Kasi tahimik tayo, nakikinig tayo. Siguro yung iba tahimik, nakikinig. Yung iba tahimik kasi natutulog na, no? Kaiba naman yun. Pero, kailangan nating tumahimik para makapakinig. At ang pinakikinggan natin bilang mga Kristiyano ay ang tinig ng Diyos. Ang Diyos ang pinapakinggan natin sa mga panahong ito. Ang kanyang salita ang pinagninilayan natin. Ang kanyang salita ang siyang gabay natin sa paghahanda sa buhay natin. Kaya sana yung pananahimik natin ay hindi lang dahil gusto nating tumahimik. Kaya tayo tumatahimik bilang mga Kristiyano para mabuksan natin ang tenga natin para pakinggan ang tinig ng Diyos. At mula sa pakikinig, tumutungo tayo sa pagsunod. Sinusundan ang mga aral at turo ni Jesus na pinakikinggan natin. Sinusundan ang mga bilin at turo ni Jesus na siyang pinakikinggan natin. Si Jesus ang sinusundan. Si Jesus ang tinutularan. At paano mangyayari yon? Dahil nakinig. Ang taong hindi nahihirapan sumunod, sa totoo lang, yan yung taong nahihirapan makinig.
Bakit? Kasi ang gusto niyang pakinggan lamang yung boses niya. Siya yung masusunod. Pero pakinggan ang paligid niya, pakinggan ang boses ng Diyos, ayaw niya. Kaya ayaw sumunod. Ang gusto niya, ako lang, sarili ko lang. Bahala na kayo. Ayaw nang makinig. Pag ayaw makinig, ayaw sumunod niyan. Hindi susunod yan dahil hindi handang makinig. Kaya magandang hamon at paalala sa atin na sa paghahanda natin at sa panahong ito ng Adbyentong ating babaybayin, tinuturuan tayo ng simbahan na ihanda ang puso at buhay natin para sa pagdating ng Panginoon. At ang daan patungo ng paghahandang ito ay ang pananahimik, pakikinig, at pagsunod. Pananahimik dahil hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos kung maingay tayo. Hindi natin maririnig ang boses ng Diyos kung sarili ng ating boses ang mas pinaiiral natin. Manahimik para mapakinggan ang tinig ng Diyos. At pag narinig ang tinig ng Diyos, sundan ito. At dito sa pagdiriwang ng simbahan, pagdiriwang natin bilang Kristiyano, ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Ang Diyos ang nakakadaupang palad natin. Ang salita ang kanyang pinagdinilayan. Tayo'y tumahimik, makinig, at sumunod. Ito ang paanyaya sa atin. At sana ang paanyayang ito ay tugunan natin. Dahil sabi nga, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayan ng Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa lahat ng kapatid na may HIV/AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming na mayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan, puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso, upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Hesu Kristo, ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po. Aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo, pati puso namin isip. Inataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man sa amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral ng aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno,
mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan, sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,